Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng proof ng mathematical induction. Dito sa video na to, isang example lang ang pag-uusapan natin. Sa next video, yung example number 2. Without further ado, let's get this lesson started. Mathematical induction is a way of proving a mathematical statement na ganito yung pinaka-format. Isa siyang function p of n. Itong n na to ay iba't ibang non-negative integers. Ibig sabihin, pwede sa 0, sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, and so on. Basta positive yung integer. Hindi siya pwede sa negative. Tapos, ang mathematical induction may 4 na steps. Ang unang step ay verification. Verification, ginagawa to for n equals 1. Ibig sabihin, tinetest muna natin yung first term dun sa pinaka-function or pinaka-given na ipoprove. Kasi kung sa n equals 1 mali na, edi hindi na natin itutuloy yung pinaka-mathematical induction. Next, yung step 2 ay assumption. I-equal natin yung n sa k. Etong k na to, it will stand for any positive integer or even 0. Tapos, kapag umokay sa k, i-extend natin sa step 3 to include k plus 1. Ibig sabihin, kung okay sa k, at okay din sa k plus 1, ibig sabihin, okay sa lahat ng non-negative integers. At yung step na yon ay tinatawag natin na induction. Tandaan ha, pag verification, laging n equals 1. Pag assumption, palaging n equals k. Tapos induction, n equals k plus 1. Kailangan maging true itong step 1 hanggang 3 para pagdating natin sa step 4 na conclusion, we can say that the given mathematical statement is really true. To better understand, let's have the following example. Example 1, given tayo ng p of n, which is pinapaprove sa atin kung true for all non-negative integers at ito yung p of n na yun. Summation siya of x cubed between 1 and n inclusive. Tapos, equal daw yun sa n squared, open parenthesis, n plus 1 squared, all over 4. So, kung matatandaan nyo, isa to sa mga properties ng ating summation. Gagawin lang natin, ipoprove lang natin kung tama ba talaga yon using mathematical induction. In other words, let us restate this in form of a series. Ganito ang itsura niyan. Kumbaga, kinocube daw natin yung bawat term, 1, 2, 3, hanggang sa makarating sa n. Kasi sabi, mula 1 daw hanggang n. Kaya 1 to n, tapos equal lang daw yon sa n squared, tapos open parenthesis n plus 1 squared, all over 4. So again, ang first step natin is to verify. And to verify, we will use n equals 1. Sa n equals 1, ito lang ang gagamitin natin, itong 1 cube. Mag-i-equal daw dapat yon sa n squared, n plus 1 squared all over 4. Tapos, yun nga, ang n natin ay 1. We have 1 cubed. This will be 1 squared. 1 plus 1 squared all over 4. Simplify lang natin yung both sides ng equation. 1 cube is 1. 1 squared is 1. 1 plus 1 is 2 squared over 4. 1 equals 1. Tapos, ito ay 4 over 4. Itong 4 over 4, pwede na lang natin yang maging 1 equals 4 times 1 is 4 over 4. Tapos itong 4 over 4, we can say that that is just 1. So sa step 1 ng verification, tumama. Next naman, ang gagawin natin ay n equals k for assumption. Para makuha tong n equals k, papalitan mo lang ng k itong mga n dito sa series form ng ating given summation. Meaning, we will have 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on and so forth hanggang makarating sa k cube. Again, k na yung ipapalit natin. Tapos, fraction bar, ito daw ay k squared. Tapos, yung n na to, papalitan natin ng k plus 1, naka-squared din. Tapos, 4. So, for now, yan muna yung ating assumption dahil gagamitin natin yan sa step 3. So, dito sa step 3, ang gagamitin naman natin ay n equals k plus 1. But before actually doing this, isulat muna natin dito yung galing sa step 2.
dahil gagamitin natin ito as we are doing the step 3. Again, this is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on and so forth plus k cube equals k squared, k plus 1 squared all over 4. So, gagawin lang natin dito, una, kung nasulat na natin yung k dito, dadagdagan lang natin ng isang term. In other words, ganito, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on and so forth. This is k cube, but we will extend to include k plus 1 cube. Dinagdag or siningit lang natin dito yung k plus 1 cube. And then itong right side natin, sa imbes na k ang isusulat natin, papalitan natin ng k plus 1. So itong k squared, magiging k plus 1 squared. Tapos itong k dito, mapapalitan ng k plus 1. So magmumukhang ganito ang next part. K plus 1 plus 1 squared. Kasi meron ng plus 1 dito, tapos ito yan dito sa part na to. And then, over 4. So kung mapapansin natin, itong part na to, mula 1 cube hanggang k cube, ito na yan. So, ang gagawin natin, for step 3, isa-substitute natin yung nakuha natin sa step 2. Instead of writing 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on and so forth hanggang makarating sa k cube, ang gagawin na lang natin dito, ipapalit natin itong part na to, isusulat natin dito. And then, idudugtong natin yung plus k plus 1 cube. So, gawin natin yon. We will have k squared, tapos open parenthesis k plus 1 squared all over 4. Again, galing siya dito sa part na to. And then, idudugtong lang natin itong k plus 1 cube. And then, rewrite lang natin to dito sa baba. K plus 1 squared, at ito ay k plus 1 squared over 4. Next, ang goal natin dito ay mapag-equal itong dalawang to. Ibig sabihin, yung right side at yung left side, dapat magkapareho sila. Ganito ang pagpuprove using mathematical induction. Kailangan isang side lang ang gagalawin mo. Hindi mo pwedeng galawin yung right habang ginagalaw yung left tapos mag-meet na lang sila or mag-i-equal na lang sila sa dulo. No. You have to choose one side. It's either gagalawin mo yung left side para magmukhang right side o kaya naman yung right side gagalawin mo para magmukhang left side. Para makapamili, ang piliin mo dapat yung mas komplikado na side. So kung mapapansin nyo, parehong komplikado. Pero dito kasi sa ating left side, dalawa yung terms. Itong fraction na to, tapos naka-plus itong quantity na to. Tapos dito naman sa ating right side, isang term lang kasi isang fraction lang. So for this example, at sa mga susunod nating example sa mathematical induction, mas gagamitin natin itong left side. Paulit-ulit natin tong isi-simplify ng isi-simplify hanggang sa maging eksaktong equal na siya dito sa ating right side. So we will do here addition of fraction kasi meron tayo ditong plus. Itong fraction na to ay merong denominator na 4. Kaso dito walang denominator na 4. So ang gagawin natin dito, we will use LCD. Ito, kopya lang yung kanyang denominator. And then, plus, for this one, di ba automatic na merong denominator 1? Parang ganito, may automatic denominator na 1. So, i-divide mo lang siya. 4 divided by 1 is 4 times this numerator will give us 4k plus 1 cube. And i-rewrite mo lang itong right side. So, tandaan ha, isang side lang ang babagu-baguhin mo. The other side, no choice ka dyan. Kopya yan ng kopya hanggang sa marating mo yung ending ng solution. So, for this one, ang next step natin is gumawa ng paraan para yung numerator ng ating left side ay mag-equal sa numerator ng ating right side. Kasi yung denominator ay pareho ng 4. Numerator na lang yung ating problema. Kung mapapansin natin, dito sa ating right side, meron tayong k plus 1 sa numerator.
Dito naman sa ating left side, meron tayong k plus 1 din na naka-squared, pareho, kaso may naka-plus. Tapos yung naka-plus, may k plus 1 cube. Ibig sabihin, dahil naka-plus tong dalawang terms na to, at itong dalawang terms ay parehong may k plus 1, pwede nating i-factor out yung k plus 1 on both terms. What I need is, ganito. Since ito may k plus 1 squared, tapos ito may k plus 1 cube, ang pwede nating i-factor out ay k plus 1 squared. Paano nakuha yung k plus 1 squared? Yung mas maliit lang na exponent ang pipiliin mo as the common factor of those two terms. So again, ito yung ating factor. Meron tayong quantity k plus 1 squared. And then, open parenthesis tayo dito. Nung tinanggalan ko tong term na to ng k plus 1 squared, ang matitira na lang ay itong k squared. Tapos, ito naman, ang matitira na lang ay plus 4. And then, itong k plus 1 cube kasi to, squared lang naman yung tinanggal natin. Ibig sabihin, may matitira pang isa. Again, may natirang isa dito kasi cube yung original na given, tapos squared lang yung tinanggal natin or yung finactor out natin. Then, we still have here k plus 1 squared, k plus 1 plus 1, naka-parenthesis squared, all over 4. And then, tuloy lang natin sa next slide. Ayan, so dito, kung mapapansin natin, okay na, meron ng nagiging direksyon yung ating solution dahil okay na yung 4, magkapareho na yung kanilang denominator, at nailabas na rin natin itong k plus 1 na naka-squared. Ang problema na lang natin ay itong naka-bracket. Dapat magkapareho siya dito sa ating part ng k plus 1 squared. So, gawin natin yon. Meron tayong k plus 1 na naka-square dito, tapos over 4 pa rin to. Simplify natin. Yung 4, i-distribute sa loob. This will be k squared plus 4k, kasi 4 times k, plus 4 times 1, that is 4. Still, ito pa rin yan. Next, recall na pwede natin itong ma-factor using box method. Kung limot mo na yung box method, ilalagay ko yung link dito sa upper right corner ng video na to. Kasi sa lesson na to, kailangan pa rin natin. Involved pa rin kasi tayo ng quadratic expressions. So ito, pwede natin siyang ma-factor. Sulat lang natin dito. So box method, gawa tayo ng box. Dito ay k, dito ay k. Tapos, ito kasing dalawang to ay factor ng k squared. And then, we also have here the possible factors of positive 4. Pwede natin gamitin ang 2 at 2 para kapag minultiply natin horizontally, this will be 2k. This will also be 2k. Pag inad, this will be 4k, which is the middle term. Ibig sabihin, ang magkasama sa ating parenthesis ay k plus 2 at k plus 2. We have here k plus 2 and another k plus 2. Pero dahil dalawang k plus 2 ito, we can just rewrite this as k plus 2 naka-parenthesis squared. Ito ngayon yung factor ng ating expression na nasa loob ng bracket. So instead of writing this, we will write this factor, which is k plus 2 squared over 4. And still equal pa rin to sa right side. Ano kaya ang next step natin para maging equal na sila, as in exactly equal sa isa't isa? Okay na tong k plus 1 squared? Okay na tong 4? Uy, okay na din na may exponent na 2 sa labas. Okay na rin na may k. Ang problema na lang natin ay yung 2, dapat gawin nating 1 plus 1. So for the last step, what we're going to do is we will break down 2 as k plus 1 plus 1 because 2 is also synonymous to 1 plus 1 squared over 4, and that is now equal exactly sa ating right side, which is k plus 1 na naka-parenthesis squared
multiplied to the quantity of k plus 1 squared all over 4. Natapos natin ang induction for step 3. Now, we move to the conclusion. Since we have proven that it is true for n equals 1, we have also proven that it is true for n equals k and n equals k plus 1. Therefore, p of n is true for all non-negative integers. So that's it kung paano tayo mag-prove using mathematical induction. Dito, kailangan magiging prepared lang kayo kung ano man yung kalabasan ng step 3. Kasi step 3 talaga yung may pinakamahabang step of solutions among these 4 steps sa mathematical induction. Thank you for watching and see you on the next video dahil doon magdi-discuss pa tayo ng isang example ng mathematical induction. Involved pa rin doon ang summation just like this example 1.